Mga kababayan, ngayong araw po ng Martes, June 30 na po 2026, meron po tayong pinaka-latest na weather update sa lagay ho ng ating panahon. Ang low pressure area po na ating minomonitor ay na-develop na po bilang isang mahinang bagyo o tropical depression. Aalamin ho natin ang mga direksyon nito, pati na rin po ang mga lugar na maaapektuhan sa mga susunod po ng mga oras. Gayun din, patuloy nating imomonitor ang epekto ng habagat dyan po sa kanlurang bahagi ho ng ating bansa. Pero bago ho natin simulan, huwag niyo pong kakalimutan na i-like, i-share at i-subscribe po ang ating YouTube channel. Maraming salamat po. Sa pinakahuli pong datos o pagtatala ng pag-asa, ang bagyong Henry o tropical depression ay huli hong namataan. Ito po'y nasa coastal water po ng Oras Eastern Samar. Kung mapapansin ho ninyo, tinataglay nito ang hangin ngayon na lumalakas sa 45 kilometers per hour. Bagamat ito'y direktang nakakaapekto na sa Eastern Visayas at lalapit sa Bicol region, gayon din sa ilang bahagi ho ng Luzon dahil patawid ho ang kanyang direksyon. Hindi naman ito lalakas sa pagiging typhoon o super typhoon category. Ang magiging lakas lamang nito nga pong bagyong Henry ay aabot lamang ho sa category 2. Ito po yung tinatawag natin na tropical storm category. Ngayon po bago natin pagpatuloy ang update dyan sa panibagong banta ng bagyong Henry o bagyong Henry, tignan muna natin, silipin natin itong inilabas ho ng pag-asa na tropical cyclone threat potential. Kung makikita nyo sa ating screen, ipa-flash ko po dito po sa ating pinaka-illustration. Kung mapapansin nyo, tatawirin talaga ng bagyong Henry. Ito nga pong Eastern Visayas, Bicol region, dyan po sa Western Luzon, dyan po ang dadaanan yan. At pagkatapos pong makatawid sa kalupaan natin itong bagyong Henry, may panibagong sama ng panahon na nakikita dyan sa may silangang bahagi ho ng ating bansa. Sa pangalawa ho nating illustration, mapapansin at makikita ho ninyo sa pagitan ho yan ng July 6 hanggang sa July 12. May panibagong sama na naman ng panahon ng mabubuo. Actually, dalawa ho ito. Yung isa ay nasa high chance ang category para ma-develop po bilang tropical depression. So mag-ingat at paghandaan ho natin dahil pagkatapos po ng bagyong Henry na makalabas sa ating bansa, may mga panibagong sama ng panahon na naman na ma-develop po sa mga susunod po na mga araw o mga susunod po na mga linggo. Ngayon, alamin natin yung mga direktang apektado po ngayon nito nga pong bagyong Henry o tropical depression Henry. Ito po naglabas na ang pag-asa na tinatawag ho natin na heavy rainfall warning. Meron po tayong inaasahan ngayong hapon po ng Martes na 50 to 100 millimeters na dami po ng pag-uulan. Diyan po sa may Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, Marinduque, Romblon, Sorsogon, Albay, Masbate, Aklan, Capiz, kasama po ang Northern Samar, Eastern Samar, Samar at Biliran. Miyerkules naman po ng hapon, asahan ho natin ng 50 to 100 millimeters po na dami ng pag-uulan sa may Palawan, Occidental Mindoro at Oriental Mindoro. Wednesday ng hapon hanggang sa Thursday po ng hapon, meron po tayong ina-expect o inaasahan na 50 to 100 millimeters na dami po ng pag-uulan dyan po sa may Occidental Mindoro at sa may Palawan. Bukod po dyan mga kababayan, pansinin nyo mabuti ang sirkulasyon po o patuloy na epekto ng habagat o southwest monsoon sa kanlurang bahagi ng ating bansa. Ang ilang bahagi ho ng Visayas at the rest din ng Luzon at Mindanao na hindi ko nabanggit ay patuloy pong maapektuhan ng tinatawag po natin na habagat o southwest monsoon. So narito ho ang senaryo natin. Dahil nga po nagkaroon ng direktang paglandfall, eto nga pong bagyong Henry sa ating Philippine landmass, especially po sa Eastern Visayas, at pupunta pa po yan dyan po sa parte ng Bicol region. Inaasahan ho natin ang malawakang pag-uulan simula pong ngayong hapon po ng Martes hanggang sa mga susunod po na mga araw. Meron din tayong pinaka-latest sa datos patungkol sa magiging direksyon po nito. At ito po tutumbukin po ng bagyong Henry, ito nga pong Bicol region hanggang sa araw po yan ng linggo. Pagkatapos tumama, babagtasin naman po ng bagyong Henry ang nasabi pong mga lugar tulad po ng Southern Luzon, dyan sa may parte ng Metro Manila, sa Martes, ngayong araw po, hanggang sa mga susunod na mga araw, Martes, Miyerkules sa Huwebes, hanggang sa Friday. Bagamat sa ngayon nakikita natin hindi po ganoon kabilis ang pagkilos po. Ito nga pong bagyong Henry, asahan natin ng malawakang mga pag-uulan. Marami nagtatanong kung lalakas ba ito sa pagiging typhoon o super typhoon kasi yun nga daw pong bagyong Francisco naging super typhoon
wala po naging direktang epekto. And mga kababayan, ipapaunawa ko po sa inyo. Kaya naman kasi wala naging malakas na epekto ang bagyong Francisco ay nasa Philippines yun o nasa katubigan natin. Unlike po dito sa panibagong bagyong Henry, direkta po siya sa ating Philippine landmass o sa ating kalupaan. Kung mapapansin ho ninyo, bandang hapon din, merong mga pabugso-bugso mga pagulan. Hindi pa po yun dahil sa bagyong Henry. Yun po ay dahil pa rin sa tinatawag natin na mga localized thunderstorms. And usually pag mga local thunderstorms, may dalawang kategorya. Merong mahina, meron naman pong severe thunderstorms o malakas talaga na epekto ng thunderstorms na tumatagal ng 1 hanggang sa 2 oras. Yun po ang ating dapat paghandaan at dapat doon po tayo maging alerto. Ngayon naman, tinatanong ng mga kababayan natin, at kailan ba lalabas ito ng ating Philippine Area of Responsibility, etong bagyong Henry? At tuloy-tuloy bang lalakas yan sa pagiging tropical storm? Ito po, lahat po ng mga bagyo, kapag ka nagkaroon po yan ng landfall scenario, makikita nyo naman sa ating pinakamapa, pagka nagkaroon yan ng landfall scenario, nababawasan po ang impact o lakas po ng isang bagyo. Gayun din, humihina ang sirkulasyon niya, no? At nababawasan yung pinakadirektang epekto niya. Bagamat direct ang tama niya sa ating kalupaan, humihina naman yan habang binabagtas o tinatawid po ang Eastern Visayas, Bicol Region, Southern Luzon at Metro Manila. So unang maapektuhan ang Eastern Visayas. May mga lugar na binanggit ko na kanina, no? Dapat po alerto at handa. Uulitin ko mga kababayan, sa parte po ng tinatawag natin na Eastern Visayas, ito po para din alam ng mga kababayan natin. Kasama dyan ang area po mga kababayan ko, ito po na ng Eastern Visayas, yung Leyte, Southern Leyte, Biliran, yung mga lugar ho na yan. Kaya dapat ngayon pa lamang po ay nagiging handa na tayo. Susunod naman po na maapektuhan po nito nga pong bagyong Henry ay ang parte naman po ng tinatawag natin na Bicol Region. Pag Bicol Region, malawak din po at marami ding mga lugar kasi hindi naman natin pwedeng sabihin na Bicol Region lang. May mga lugar ho talaga yan. So pag Bicol Region, kasama ho dyan ang Albay, ang Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Masbate at ang Sorsogon. Pagkatapos po ng Bicol Region, nakikita sa ating pinaka-forecast track ito nga pong bagyong Henry na ito'y dadaan o maapektuhan ito ang Southern Luzon at ang ilang bahagi ho ng Metro Manila. Sa ngayon, kung mapapansin nyo sa ating pinakamapa, nasa Philippine landmass na ito nga pong epekto ng bagyong Henry. Pero itong bagyong Henry, may tsansa rin na ito'y humina o bumalik sa pagiging low pressure area. Paano mangyayari yon? Naging isang ganap na nga po siya na bagyo. Ito po, explain ko sa inyo na mabuti and hopefully maunawaan nyo po. Kapag ang isang bagyo ay humampas o tumama po sa kalupaan natin, nababawasan po ang impact nito o ang lakas ng isang bagyo. Kung ito po ay nasa tropical storm, hihina ito o may chance itong humina sa pagiging tropical depression. Kapag ang isang bagyo naman ay humampas o tumama sa ating Philippine landmass at category 1 siya, pwede ho siyang bumalik sa pagiging high chance na category na low pressure area. Kaya ito pong bagyong Henry, may chance itong bumalik sa pagiging low pressure area kapag hindi siya nag-intensify o hindi nangyari yung tinatawag po natin na rapid intensification. So, mangyayari lamang yung rapid intensification kapag pinalakas ng habagat ang hangin na meron po dito nga po sa bagyong Henry. Ngayon po kasi patuloy ang epekto ng southwest monsoon sa kanlurang bahagi ng ating bansa dahil nga nagkaroon ng enhanced habagat nung nakaraan dahil sa pagpapalakas ng bagyong Francisco dito sa habagat natin. Ngayon naman, ang senaryo natin dito, hindi na ho nangyari yung pag-record at nangyari yung unang senaryo natin na ito'y tatawid po sa Eastern Visayas at sa Bicol Region. Ngayon naman, bibigyan ko ho kayo ng mga paalala and then isummarize natin yung pinakalagay ho ng ating panahon. Unang-una, meron na tayong banta ng bagyo. Etong banta ng bagyong Henry pwedeng bumalik sa pagiging low pressure area. Kaya naman huwag kayong magulahan kung ito'y naging bagyo tapos babalik sa pagiging low pressure area. Nababawasan ho kasi ang impact ng isang sama ng panahon kapag humampas o tumama sa ating lupaan o sa ating Philippine landmass. Dapat maging antabay kayo o mag-antabay kayo sa lagay ng ating panahon. Dito po sa ating channel, ini-explain po natin one by one and hindi naman talaga may iwasan na merong mga babash o merong mga basher, no? Alam nyo naman. Pero dito sa ating channel, one by one ini-explain natin at inaalalayan po natin ng ating mga senior, mga OFW natin dyan, at yung mga nanay at tatay natin na laging nakikinig sa ating channel
ine-explain ko mabuti. Pag meron tayong mga terminologies na words na hindi maintindihan, ine-explain ko po sa inyo mabuti mga kababayan. Pangalawang paalala, dahil nga po ito'y tumutumbok sa Eastern Visayas at gayon din susunod ang Bicol Region, Metro Manila, Southern Luzon, kinakailangan yung mga low-lying areas sa mga lugar ho na yan ay mag-ingat po sa banta ng mga pagbabaha. Gayon din na banta ng landslide sa mga landslide prone area. Asahan kasi natin ang mga pag-uulan lalo na po sa hapon at sa gabi. Ito po mga kababayan, nalayo ko din sinasabi na kinakailangan mag-imbak o mag-stock po tayo ng pagkain na tatagal po ng pang ilang araw. Sa pagkatala po ng ating update, ayon na rin sa ating tropical cyclone threat potential, sa advanced weather system, hanggang sa Thursday o sa Friday pa magkakaroon ito ng mga epekto. Kaya naman kailangan meron tayong stock na pagkain sa ating mga kabahayan para hindi na po tayo labas na labas, lalo na yung mga katira sa malalayong lugar o sa malalayo sa city. Ito po, kinakailangan din na meron tayong mga go bags na laging nakaready kapag mayroong mga banta ng bagyo. Dapat din isiplak at isafety natin ang ating mga importanteng gamit, yung mga dokumento, mga papeles. So once kasi magkaroon ng mga biglaan tuloy-tuloy ng mga pag-uulan, mabilis ang pag-apaw ng baha, lalo na sa mga crowded places, sa mga low-lying areas, sa maraming basura na lugar na bumabara sa kanal. Ito, importante din na lagi ko sinasabi ho mga kababayan na ipanalangin natin sa Panginoon na itong bagyong Henry ay humina po, no, habang binabagtas niya ang Eastern Visayas, Bicol Region at sa mga susunod na mga araw ang Metro Manila at Southern Luzon. Bukod ho dyan mga kaibigan, mga kababayan, panalangin din natin na itong mga panibagong sama ng panahon, no, panibagong banta ng bagyong paparating ay hindi dumirektang pumasok sa ating Philippine Area of Responsibility. Ngayon tatanungin ko kayo, handa na ba kayo sa banta ng bagyo na mabubuo? Dahil maraming mga kababayan sa atin ang nagrereklamo dahil nga meron daw bagyo pero nasan daw ang ulan, no? Alam nyo, dapat maunawa natin, dapat ipagpasalamat na lamang natin na merong mga bagyong pumapasok sa ating bansa. Actually, yung Super Typhoon Francisco at yung Bagyong Gardo, walang naging direct na epekto pero pumasok sa ating Philippine Area of Responsibility. Maraming nagreklamo. Wala naman daw kwenta yung mga bagyo na yun, napakahina naman daw, hindi daw nakaranas ng mga pag-uulan. Ngayon, meron tayong bagyong Henry. Mahina lang ito kung ikukumpara sa Super Typhoon Francisco at sa Gardo, pero merong direktang epekto. Iba-iba ko ho kasi ang categorize ng mga bagyo. Iba-iba ang mga direksyon, iba-iba ang mga lakas. Ito pong bagyong Henry, bagamat hindi ito kasing lakas ng Super Typhoon Francisco, direktang epekto. Kaya wag ho kayong maguluhan kung bakit mahina bagyo pero malakas ang epekto. Ganito po, no? Pag ang isang bagyo ay nasa tropical depression, nasa tropical storm, more on mas maraming ulan, pero mahina po ang hangin. Hindi ho kagaya ng mga super typhoon ay umaabot ang hangin na tumataas po, no, sa 200 hanggang 240 kilometers per hour. Yan yung mga hangin na life-threatening talaga, pero kakaunti ang mga pag-uulan. So ngayon, isummarize po natin, pangunahing weather system natin, itong bagyong Henry na ngayon nasa parte na po ng Eastern Visayas. Ito, i-take note nyo, pwede itong maging low pressure area ulit kung mas hihina siya dahil sa epekto ng hangin na humahampas sa ating Philippine landmass. Gayun din, pangalawang weather system natin, aktibo pa rin ang habagat o southwest monsoon sa kanlurang bahagi ho ng ating bansa. At ang tsansa nito, pwedeng palakasin ng habagat. Ito nga pong bagyong Henry para mag-intensify sa pagiging tropical storm o severe tropical storm. Ito pa yung isa pa nating weather system, ang localized thunderstorms, lalo na ho sa bandang hapon at sa gabi. And usually yung mga thunderstorms natin, minsan akala natin yun na yung epekto ng bagyo. Pero pag nagsabay-sabay po yung tatlong weather system na yan, magkakaroon po ng mas malakas na epekto. Ang epekto ng traffic extension hangin po ng bagyong Henry, gayon din ang hangin na dulot po ng habagat at ang mga localized thunderstorms. Mga kababayan, babawi po tayo sa susunod na update. Yan muna ang update, pinaka-latest sa lagay ng ating panahon ngayong araw po ng Martes. Maraming salamat po at God bless po sa inyong lahat.